talagang umiinit mga kababayan. Ito pong palitan ng mga salita ni Senator Robin Padilla at saka po nitong si Sir Ronald Llamas. Dahil nga, kung titingnan nyo mga kababayan, di ba maliwanag naman na nung nakaraan, sinabi ni Robin Padilla wala daw siyang pakialam kung siya daw ay tawagin na pro-China na mga kababayang Pilipino po natin dahil nga sa pagdepensa niya at pagtatanggol niya dito po sa China. So ngayon, hindi naman may iwasan na makakapagbigay ng komento itong si Sir Ronald Llamas, lalo na at sinabi ni Sir Ronald Llamas na malaki po ang naitulong ni Robin Padilla nung nagdaang eleksyon kasi nga wala na mga artista na nanalo mga kababayan dahil siya yung isang example na hindi porkit kilala, hindi porkit artista ay may magagawa na po na matino at maayos para sa bayan. So ngayon, basahin natin itong nakita po nating balita galing po dito sa Abante. Sabi po dito mga kababayan, Padilla pinitek si Llamas, pagbili mo ng fake DVD, nakakahiya daw. So ngayon, sabi dito, ayan, pinitek ni Senator Robin Padilla si dating Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Llamas, matapos nitong igiit na dapat magpasalamat ang publiko sa senador na dahilan umano sa pagkatalo ng maraming tumatakbong artista noong nakaraang eleksyon. Hindi na raw tatakbo because we do not deserve him. Alam mo, malaking tulong si Senator Robin Hood Padilla dahil sa kanya ay halos lahat ng artista na tumakbo last midterm election natalo. Ani po nitong si Sir Ronald Llamas at yan naman po kahapon ay naiparinig ko sa inyo mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, sa isang Facebook post nitong Sabado, pinuna ni Padilla si Llamas at muling inihayag ang kanya umanong advokasya na suportahan ang mga kandidato na hindi sikat, hindi mayaman at hindi daw pumula sa mga political na pamilya mga kababayan. Sabi pa dito, hindi po tungkol sa mga artista lamang kung hindi sa lahat ng mga bulero na sumabit na, nahuli na at higit sa lahat nakapwesto na ng ilang taon pero wala pa rin po na itutulong sa pag-unlad ng bayan kundi pangungutya. Ani po ni Robin Padilla. Binanggit din niya ang ulat kung saan nahuling bumili. Ito daw pong si Sir Ronald Llamas ng mga pirated DVD noong 2012. Parang pinatunayan nyo po ang sinasabi ng isang abogada na pangit po kasi kayo. Kaya diyan ang gagaling ang galit ninyo sa artista. Parang kaplastikan din po yung nahuli kayo na bumibili ng pirated DVD. Hindi po ba kayo nakasuhan dito? Presidential advisor, nasaan ang delikadesa? Ani po nitong si Padilla. Sabi pa dito, ipagdadasal ko na magbago na po kayo para kahit papaano ay gumandang lalaki naman po kayo. Bawas-bawasan ninyo ang pangungutya, dagdag pa niya. Ayon kay Padilla, mas mainam kung tumakbo sa pwesto etong si Llamas para mapatunayan ang kakayahan nitong manalo at ipinaalalang mahirap umano ang 2 beses na mag-number 1 ang isang senador sa eleksyon mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, pagka hindi kaya ni Robin Padilla sa debate mga kababayan at sa palitan ng mga kuro-kuro o opinyon, ang ginagawa po niya yung gawain ng mga DD-shit na ad hominem attack. Ibig sabihin, titirahin ka physically, titirahin ka, mamaliitin ka, lalaitin ka, yung personal na itsura mo, o kung ano-ano pa na masasakit na salita ang ibabato sa'yo para masabi lang ni Robin Padilla na siya po ang nagtagumpay. Alam mo, Senator Robin Padilla, hindi porkit naging artista ka, pogi ka na. Kaya ka lang kasi naging artista, Senator Robin Hood Padilla, dahil sa mga pelikula mo. Diba? Pero pagdating sa isang public servant, hindi namin masasabi na idol ka ng masa. Lalo na, at iisa pa lang ata yung nagagawa mong batas. Diba? Tingnan nyo. Siya ay senador ng mamamayang Pilipino pero maliwanag naman na ang ginagawa niya ay para sa mga Duterte at para po sa China. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka kung bakit pinipiti ka ngayon ni Sir Ronald Llamas. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, ito yung sinabi niya. Ayan o. Sabi niya dito mga kababayan. Ayan. Mr. Llamas, maraming salamat po. Tunay po ang advokasya ko. Ang paghahalal hindi sikat, hindi mayaman, at hindi mula sa politikal na pamilya. Kung hindi, mahalal ng mga bago ng walang pangalan. Di ba alam naman natin mga kababayan
na si Robin Padilla ay galing po sa isang politikal na pamilya mga kababayan. May mga kamag-anak siya na politiko at maliwanag din naman mga kababayan na galing po talaga siya sa politika. Ano po, ang nagkataon lang na naging artista etong si Robin Padilla. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, ang mga kamag-anak niya po talagang nasa sa politika. So sabi pa dito mga kababayan, hindi po tungkol sa mga artista lamang, kung hindi lahat ng mga bulero na sumabit na, nahuli at higit sa lahat nakapwesto pa ng ilang taon pero wala naman daw pong naitulong sa pag-unlad ng bayan kung hindi pangungutya. So dun sa sinabi niya mga kababayan na mga bulerong sumabit na, si Duterte yon, yung tinutukoy niya dyan. Para sa akin in my personal opinion mga kababayan, kasi di ba ano ba yung ginawa ni Duterte dati? Binola kayo na 2 to 3 months o 2 to 6 months malilinis ang Pilipinas sa ipinagbabawal na bato. Pero ano po ba nangyari? Nalinis ba mga kababayan? Nagtagumpay ba siya? May naging resulta ba? Wala. Nga pa rin ang Pilipinas. Ano po at nagkakaroon pa rin ng ipinagbabawal na bato. Buti nga sa panahon ni PBBM, bilyon-bilyon yung nauhuli na kontrabando at ipinagbabawal na bato. Pero sa panahon po ni Digong, nawawala sa loob ng magnetic lifter yung droga. Diba mga kababayan? O sabi pa dito, pangungutya, parang pinatunayan nyo po ang sinasabi ng isang abogada na pangit po kasi kayo. Kaya diyan ang gagaling ang galit ninyo sa mga artista. Parang kaplastikan din po yung nahuli kayo na bumibili ng pirated na DVD mga kababayan. Sabi pa po dito mga kababayan, hindi po kayo nakasuhan dito. Presidential advisor na ng delikadesa. Noong 2016 to 2019, halos wala nang lumusot sa kandidato ninyo hanggang 2022. Ipagdadasal ko na magbago na po kayo para kahit papaano ay gumandang lalaki naman po kayo. Yan yung sabi ni Robin Padilla mga kababayan, at ito yung larawan ni Sir Ronald Llamas na nakablurred pa nga na kung saan ay bumibili daw ng pirated DVD. So ngayon, syempre mga kababayan, hindi naman po magpapahuli dyan si Sir Ronald Llamas dahil kung merong mga sinasabi, etong si Robin Padilla kahit walang tira, yan po ay sasagutin ni Sir Ronald Llamas. So ngayon, eto, sabi dito, abogado rin ng China. Ito daw po mga kababayan, mga pro-China na ito. So ngayon, sabi dito, may mga banat ng political analysis at host ng 4 Alas na si Ronald Llamas sa tila pag-aabogado ni Senator Dante Marcoleta para daw po sa China. So bukod pa po kay Marcoleta, may mga sagot din po siya patungkol kay Robin Padilla. Ito, pakinggan muna natin. Nung Lunes, uminit na naman ang ulo ko. Uminit na naman ang ulo ko dahil nakikinig ako sa Senado. Nakikinig ako. Tapos narinig ko, nagdedebate si Senator Risa Ontiveros. Saka si Senator Marcoleta. Napanood ko yan. Sobra akong bilib kay Senator Marcoleta. Dahil hindi pa siya nakontento Yan. maging abogado ng mga diskaya. Nag-abogado pa siya Yun. sa China. At para siyang spokesperson. Hindi siya mukhang senador. Mukha siyang spokesperson. Kausap daw niya yung Chinese ambassador at nagrereklamo sa kanya na bakit na lang lagi silang binabanatan. Oo nga. Pero mo, ganun yung kanyang tanong. At sangayon siya na laging binabanatan ng China. Nakalimutan na niya na ino-occupy ng China ang ating teritoryo. Bahagi ng ating West Philippine Sea ay tinayuan nila ng mga artificial islands na nilagyan nila ng mga missile silos, submarine pens. Grabe. No? At napakaraming armas para tayo ay ma-intimidate, para tayo ay matakot, para maging launching pad nila, para lalo pang sakupin yung napakayaman natin na West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito sabi ko nga po sa inyo, ngayon makikita nyo na yung mga tao na talagang mahal ang Pilipinas at yung mga tao na ginagamit lang ang Pilipinas para sabihin na sila ang isa sa nagmamahal dito po sa ating bansa. Kasi kung talagang ikaw mahal mo ang Pilipinas, natural pabor ka na wag isuko yung mga teritoryo natin. Natural pabor ka na wag hayaan yung mga dayuhan na magari-harian
sa mga teritoryo po na sakop ng ating bansa. Ngayon, kung ikaw naman ay pro-China at ikaw ay pro-dayuhan pero nagpipretend ka na mahal mo ang Pilipinas, abay hindi ka dapat tawagin na isang public servant na nagmamahal sa ating bansa. Dapat ang tawag sa iyo ay isang traidor. 'Di ba mga kababayan? Dahil mas pumapabor ka sa isang bansa na may hangaring hindi maganda sa ating mga teritoryo. Ganun lamang po kasimple yan. Ngayon, kung ikaw ay nag-aabogado sa China, abay, anong tawag sa'yo? Diba? Anyway, tuloy pa natin. Kung saan yung yaman ay ipapamana natin sa susunod na henerasyon ng ating mga mamamayan. Yung mga Atin kabataan natin. Tapos, meron kang senador, no, na sobrang kapal ang muka na naging spokesperson. Hindi lamang ng mga magnanakaw, kung hindi ng mga invaders. Ng mga invaders. No? Sana man lang ay medyo nagpanggap siya ng kaunti. Walang pagpapanggap. Wala. Ito yung sinabi sa akin ng Chinese ambassador. Oo nga pala, hindi Oo, raw siya. actually, yeah. Nag-agree ako dyan. No? At sabi pa niya, bakit tayo nakikipag-away para sa ilang bato? Babanatan nyo ang China? Lalo nila tayong papasukin. Yan. Kaya kayo ay pro-China dahil pinapapasok nyo, pinapalusob nyo ang China sa ating teritoryo. Nahilo ako doon. Labo. Nahilo ako doon. Ang galing, Labo. di ba? Medyo yung Ang logic galing, niya. di ba? Oo. Medyo, Siya pa ngayon Kailangan ko ng ang bulamin. anti-China. we don't deserve it. Dahil sa pamamagitan ng pagpuri, pagdepensa Yan. sa China, Yan. no, ay pinipigilan niya pumasok sa ating teritoryo. Ang nangyari nga kasi mga kababayan, kung titingnan nyo kay Senator Dante Marcoleta, diba, kaya lalo lumalakas ang loob ng mga Chinese official, mga Chinese Coast Guard na maghari-harian po sa teritoryo natin. Ang isang pinakamatinding dahilan dyan, bukod doon sa sinasabi ni Digong dati, na isang pirasong papilang yung naipanalo natin sa arbitral, sa tribunal, nung 2016 mga kababayan, I think June 12 o July 12, 2016 mga kababayan. Eh di ba sinabi dati ni Duterte na isang papilang yon? Tapos ngayon, noong 2025, sinabi naman ni Senator Dante Marcoleta na yung West Philippine Sea ay kathang-isip lamang. Eh ngayon, di ba maliwanag nga yung sinasabi ng ating mahal na presidente na hindi po kathang-isip yan. Yan po ay teritoryo natin. Ngayon, kaya lumalakas ang loob ng mga Chinese Coast Guard kasi nakikita nila, naririnig nila kung ano yung sinasabi ng kapwa Pilipino po natin. Na parang sinasabi na bitawan na yung West Philippines kasi kathang-isip lang naman yan, hayaan na yung mga dayuhan na naandya dyan na maghari-harian. No? Talagang hindi mo maintindihan ang lengguwahe, no, ang argumento ng mga taksil, Uy, uy, Ay, Ouch! ng mga traidor, Ay, ng mga makapili. Easy. No? Kaya hindi ba niya alam na nakapasok na yung China rito? At tinataboy nga natin. Kaya nga tayo nagsampa ng kaso sa UNCLOS, sa isang international tribunal na nag-govern ng mga dagat. Dapat, tayo. diba? Nanalo tayo. Ngayon yung 10th year ng ating victory. Uy. Correct. Diba? Yung international law, sinuportahan Tama. tayo. Laban sa 9, 10, 11 dash line Yan, ng oo. China na Imaginary. kiniklaim yung buong South China Sea. Pati ang West Philippine Sea. Nung Lunes, no? Uminit Diba mga kababayan? Kasi sa totoo lang, eto nga uulitin ko ulit yung lagi kong sinasabi, nung panahon kasi ni Pinoy, si Pinoy ang isa sa may dugong in-check mga kababayan na nagdala sa ibang bansa ng usapin patungkol po dito sa West Philippine Sea. At dahil po kay Pinoy mga kababayan na ipanalo po natin yan. Ano po, kaya nga meron po tayong tinatawag na napagtagumpayan na arbitral ruling nung July 12, 2016 mga kababayan. Nakalauna na yung sinabi ni Digong na isang pirasong papilang. So ngayon, ang nakakapagtaka dito, bakit itong mga makabagong makapili na ito talagang in love na ipagtanggol ito po mga ginagawang aksyon ng Chinese Coast Guard dyan po sa issue ng West Philippine Sea. Yung isa pa nga mga kababayan, yung isa pa nga senador, wala daw pakialam sa mga kababayang Pilipino po natin kung tatawagin siyang pro-China. Tapos ngayon, napansin siya ni Sir Ronald Aliamas, ay kung ano-ano mga kababayan, ang mga pinagsasasabi. Katulad na lamang po nito, balikan natin. Yung kay Sir Ronald Liamas at saka po dito,
kay Senator Robin Hood Padilla. Sabi po dito ni Senator Robin Padilla, kung matatandaan nyo kanina, sabi niya dito ay pagdadasal ko na magbago na po kayo para kahit papaano ay gumandang lalaki naman po kayo. Sagot naman po ni Sir Ronald Llamas, okay lang kahit pangit. Hindi naman krimen yun. Basta huwag lang maging pangit ang budhe at traidor sa bansa. Ayan o. Sabi ni Sir Ronald Llamas, sabi pa nga niya dito sa kanyang caption, kung babasahin po natin. Sabi niya dito, pajab-jab lang tayo, wala namang tira hindi lumulusot mga bato. Again, ang mahalaga hindi tayo taksil sa bayan. Ayan Senator Robin Padilla, di bali na maging pangit daw. Hindi naman krimen yun, basta wag lang pangit yung budhe at wag lang traidor sa bansa. Sabi ni Sir Ronald Llamas sa'yo. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung usapang ad hominem kasi, wala durog dyan si Robin Padilla. Kasi unang-una, kita nyo naman, kahit hindi nyo napulaan si Robin Padilla, makikita nyo naman po kung ano yung ginagawa niya base po sa pagiging isang senador po niya. Sa tingin nyo, may nagawa na ba siyang tama? Hindi, tanong ko lang naman, may nagawa na ba siya na nakakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin? Diba? Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, kung usapang maraming nagawa, parang iisa pa lang ata yung nagagawa niyang batas. Yung masasabing kanya mga kababayan na panukalang batas na naging batas. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, sa taong bayan siya nanumpa. Pero ang dating kasi mga kababayan dito, parang siya ay senador ng mga Duterte at ng China at hindi siya senador ng mamamayang Pilipino. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ng mga nakaraang buwan, inuupakan siya ni Ben Tulfo. Kasi nga hindi gumagalaw etong si Senator Robin Padilla. So ngayon, sabi pa dito ni Sir Ronald Llamas, eto daw pong si Senator Robin Padilla, leader daw ng mga Chinador. Ayan yung sabi dito Sabi dito, Chinadors. Tinawag ng political commentator na si Ronald Llamas na leader ng mga Chinadors. Si Senator Padilla o Robin Padilla. Ayon kay Llamas, ito ang bansag sa Siam na senador na hindi sumuporta sa resolusyong nagkukundina sa mga pag-atake ng China sa ating mga opisyal. Sabi pa dito, Robin should maximize his office's internet. A quick search would show him that China's state, media, and propaganda outlets have long peddled political cartoons mocking our country, official, and citizen, mga kababayan, sa ADPA ni Sir Ronald Llamas sa kanyang column. Sabi pa dito mga kababayan, bukod kay Padilla, hindi rin pumirma sa naturang resolusyon. Sina Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Bato de la Rosa, Senator Chis Escudero, Senator Bongo at Senator Rodante Marcoleta. At ito pong si Aimee Marcos. Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, yung mga hindi pumirma na ito, yung mga hindi sumuporta na ito, etong sina Joel Villanueva, etong sina Bato de la Rosa, sina Bongo, yan yung nakasuot ng damit na West Philippine Sea. Diba nung nagkaroon mga kababayan ng SEA Games, diba siya yung sila yung mga nakasuot ng damit na West Philippine Sea na parang mahal na mahal ang West Philippine Sea, ang mga karagatan natin. Pero sila po pala yung hindi papipirma at hindi magkukundina sa ginagawang aksyon nito pong Chinese Embassy. Diba? Nito pong mga opisyalis ng China na tumitira sa ating mga opisyalis, mga kababayan. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka kung bakit binansagan na Chinadors etong sina Robin Padilla, kasi sila sa totoo lang hindi po sila senador ng taong bayan. Sila po ay senador ng mga Duterte at senador po ng China. So ngayon, bukod pa po dyan, kung titingnan nyo, sabi pa dito mga kababayan, sinagot ng political analysis na si Ronald Llamas ang naging tugon ni Senator Robin Padilla. Ito'y matapos sabihin ni Padilla na ipagdarasal niya raw si Llamas para maging magandang lalaki naman daw ito. Sabi dito, ito naman ko na sa inyo kanina, basta huwag lang maging, okay lang kahit pangit, hindi naman krimen yun Basta huwag lang maging pangit ang budhi at maging traidor sa bansa. Kasi dun sa mga sinabi ni Senator Robin Hood Padilla, mga kababayan, talagang maliwanag na mas kinakampihan niya ang China kaysa po sa Pilipinas. At mas maliwanag na siya po ay senador ng China at hindi po siya senador
ng mamamayang Pilipino. Kaya hindi na rin po nakakapagtaka kung bakit pinupunteriya siya ngayon ng mga kasamahan po ni Sir Ronald Llamas. Katulad na lamang po nito mga kababayan. Kaya no, sabi nga dito, banat ng mga kaibigan ni Llamas. Memes ang naging sagot ng ilang kaibigan ng political commentator na si Ronald Llamas matapos siyang tawaging pangit ni Senator Robin Padilla. Sabi dito mga kababayan ni Shelo Magno, don't worry, Senator Edo Ronald Llamas, dito lamang ka na, hindi lang bigote at ponytail, may bangs pa. Saad sa post ni dating Department of Finance, DOF, Undersecretary Shelo Magno. Gusto ko ring pasalamatan si Robin Padilla nang dahil sa kanya, dumami ang bumoto sa akin. Banat naman ang dating senatorial candidate at commissioner on audit COA Commissioner Heidi Mendoza. Kasi nga sa totoo lang, mas pinili ng mga kababayang Pilipino po natin mga kababayan na talagang bumoto dun sa talagang may napatunayan na, may nagawa na. Kaysa bumoto dun sa mga nag-retire sa pagiging artista at pinasok po yung politika. Kaya hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan kung bakit walang gaanong nanalo na mga artista nung panahon po ng 2025 midterm election. Kasi nga, dahil po yan, kay Senator Robin Padilla kung bakit natalo sina Philip Salvador, kung bakit natalo etong sina Jemmy Bondoc. Kasi nga, si Robin Padilla yung isang example na hindi porkit artista ka, nanalo kang politiko, talagang may magagawa ka ng tama. Diba mga kababayan? So kayo, ano pa masasabi ninyo hingil po dito sa palitan ng mga salita ni Sir Ronald Llamas at saka po ni Senator Robin Padilla? Ayon kay Robin Padilla, ipagdarasal daw niya itong si Sir Ronald Llamas mga kababayan na gumanda, maging magandang lalaki. And then sinagot naman po yan ni Sir Ronald Llamas na okay lang maging pangit, hindi naman krimen yun, basta wag lang pangit ang budhe at traidor sa bansa. So ngayon, ang maganda dito, nakikilala nyo kung anong klaseng ugali meron na itong si Senator Robin Padilla. Ito pala po ay mapanglait ng kapwa. Yan yung isang pinaka tawag dito, masasabi po natin na pinakaugali talaga ni Senator Robin Padilla. Mapanglait, mapangalipusta ng kapwa kasi ganito po pala katindi kapag hindi niya kaya sa debate, kapag hindi niya kaya sa argumento, ad hominem attack yung ginagawa ni Robin Padilla. Walang pinagkaiba doon sa mga kasamahan niyang DD shit. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang masasabi niyo hingil po dyan? Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo hingil po dyan.